Napasandal si Rafe sa malambot na silya sa loob ng pribadong tanggapan ng abogadong si Atty. Ramos. Sa harap niya, nakapatong sa isang lumang mesa ang isang makapal na sobre. Ang palamuti sa selyo nito ay ang pamilyar na Valderrama crest. Ang crest na ito ay simbolo ng kapangyarihan at yaman na alam niyang magiging kanya na, ngunit sa isang kondisyon. Basahin mo ulit, Atty. Ramos, mahinang sabi ni Rafe. Ang boses niya ay walang emosyon, subalit ang panginginig ng kanyang kamay na nasa ibabaw ng kanyang tuhod ay hindi maitago. Binasa muli ni Atty. Ramos ang di magkandatutong huling kalooban ni Don Federico Valderrama. Ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng kumpanya, ang lahat ng posisyon, ibibigay kay Rafael Valderrama. Ngunit, upang matanggap ang mana, dapat niyang patunayan na mayroon siyang lehitimong tagapagmana sa loob ng 6 na buwan mula sa araw ng aking kamatayan, basag ang tinig ni Atty. Ramos. Kung hindi, ang lahat ng mana ay ipapasa sa aking nakababatang kapatid na si Elena Valderrama. Isang matinding pagkabigla ang bumalot sa buong silid. Si Elena, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ay ngumiti ng mapait. Ang kanyang mga mata ay naniningkit na parang isang manghula na alam na ang magiging kapalaran ng lahat. Isang malaking biro ito, sabi ni Rafe. Tumindig siya at inabot ang baso ng tubig sa mesa. Hindi niya ito ininom, kundi pinagmasdan ang sariling refleksyon sa baso. Para siyang isang tao na nag-iisang taka sa pag-iral ng kanyang sariling buhay. Ang aking ama ay isang henyo. Pero sa huling sandali ng kanyang buhay siya ba inawalan ng isip, sabi ni Rafe. Tiningnan niya si Elena, na mayroon ng isang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Hindi mo naiintindihan, Rafe, malambing na sabi ni Elena. Ang tatay mo ay gusto lamang na maging tunay na pamilya kayo. Ang pera ay hindi lamang para sa negosyo, para rin sa mga anak. Napailing si Rafe. Ang salitang i-anak-ki ay isang banta sa kanyang isipan. Anak. Ang isang salita na nagpaparamdam sa kanya ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang tatay mo ay sigurado na mayroon ka ng anak, dagdag ni Elena. Mayroon siyang pinatutunayan na ang pinakamahalagang mana ay hindi pera, kundi ang dugo mo. At ano naman ang ibig sabihin niyan, Tita Elena? Sabi ni Rafe. Ang tinig niya ay puno ng hinanakit. Si Angela Cruz. Ang babaeng iniwan ka 10 taon na ang nakakaraan, sabi ni Elena, na ang boses ay puno ng pighati. Alam ko na sinaktan ka niya, ngunit ang pag-ibig niya sa iyo ay hindi basta-basta mawawala. At ano ang pinakamatibay na ebidensya ng pagmamahal? Ang isang anak. Napatingin si Rafe kay Elena. Parang biglang bumalik sa isip niya ang lahat ng sakit na naramdaman niya noong iniwan siya ni Angela. Parang isang bagong sugat na inulit na buksan. Huwag mong sirain ang mga alaala ng aking ama, Tita Elena, malungkot na sabi ni Rafe. Ang aking ama ay alam na walang anak si Angela. Ang lahat ng mga pagsusuri ng dugo ay negatibo. Ako mismo ang nag-utos sa mga abogadong pribado na gawin iyon. Natawa si Elena. Rafe, ikaw ay isang bata na marami pang kailangang matutunan. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Kung wala kang anak, ang mana ay mapupunta sa akin. Nabalisa si Rafe. Hindi siya papayag na ang lahat ng paghihirap ng kanyang ama ay mauwi sa wala. Napagmasdan niya ang nakakalokong ngiti ni Elena. Huwag kang mag-alala, tita, sabi ni Rafe. Hindi ako titigil hanggang sa matagpuan ko ang tunay kong anak. Kung si Angela man ay may anak sa akin, hahanapin ko siya. At kung wala, magkakaroon ako ng isa. Tumindig si Rafe at naglakad palabas ng silid. Sumunod si Atty. Ramos. Saan ka pupunta, Rafe? Sa Batangas, sagot ni Rafe. Hahanapin ko si Angela. Naisip niya ang kanyang ama, ang kanyang sarili, at ang sakit ng pag-ibig na nagtapos ng hindi inaasahan. Gusto mo bang magpatuloy sa akin? Tanong ni Atty. Ramos. Huwag na, sagot ni Rafe. Kaya ko nang mag-isa. Pero sa loob ng kanyang kotse, napaiyak si Rafe. Si Angela. Ang babaeng naging mundo niya. Ang babaeng iniwan siya, nang walang paalam, nang walang dahilan. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagiging matatag, ng kanyang pagiging masikap, ng kanyang pagiging matapang. At ang babaeng ngayon ay ang kaisa-isang pag-asa niya.
Sa loob ng kanyang kotse, nagmaneho si Rafe patungong Batangas. Sa bawat kilometro na kanyang tinatahak, bumabalik ang mga alaala. Ang mga alaala ng isang simpleng babae na nagbigay sa kanya ng tunay na pag-ibig, na nagturo sa kanya na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ang alaala ng isang babae na inakala niyang magiging kanyang asawa. Ang alaala ng isang babae na sinira ang kanyang mundo. Nakarating si Rafe sa Batangas. Ang kanyang kotse ay huminto sa isang maliit na bahay na may mga bulaklak sa harap. Ang address ay ang ibinigay ni Elena sa kanya. Ang bahay ay simple, ngunit puno ng buhay. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Angela, sabi niya. Kung may anak ka, papatunayan ko sa iyo na ako ang tunay na ama. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya at nag-utos na magpadala ng isang detalyadong pag-aaral ng mga tao sa Batangas. Hanapin mo si Angela Cruz, sabi niya. At kapag nahanap mo, ipadala mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ang telepono ay huminto sa pagring. Naramdaman ni Rafe ang pagkasabik. Ang pag-asa. Angela, sana tama si Tita Elena, bulong niya. Sana mayroon kang ang anak. Makalipas ang ilang sandali, may dumating na text sa kanyang cellphone. Ang text ay mula sa kanyang sekretarya. Sa loob ng text, may isang litrato. Ang litrato ay si Angela. Pero hindi lang siya ang nasa litrato. Kasama niya ang 4 na bata na may pare-parehong mukha, malapit sa kanya. Ang mundo ni Rafe ay biglang tumigil. Ang kanyang puso ay huminto. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang mga bata sa litrato ay kambal na 4. Sino ang mga batang ito? Mahinang bulong ni Rafe. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang isip ay nabalisa. Sino ang mga bata? Bakit sila kamukha niya? Ngunit ang tanong na iyon ay hindi masasagot. Ang tanging alam niya ngayon ay ang kanyang buhay ay nagsisimula pa lang. Napakabilis ng tibok ng puso ni Marisa habang naglalako siya ng mga panindang dagat sa gilid ng kalsada. Araw-araw, ganito ang kanyang buhay. Simula nang lumipat siya sa Batangas, ang dagat na ang naging saksi sa kanyang mga pangarap at mga luha. Naging tahanan niya ang isang maliit na bahay, at ang mga anak niya na sina Miguel, Sofia, Ethan, at Olivia, ang naging hininga niya. Mama! May bisita tayo, sigaw ni Miguel, ang panganay sa 4, na maihawak na isang malaking isda. Sumunod ang 3 kapatid niya, nag-uunahan sa pagtakbo. Tumigil sa paggawa si Marisa. Napatingin siya sa direksyon kung saan galing ang mga bata. At doon, sa gitna ng daan, ay nakatayo si Rafe. Ang parehong Rafe na naging bahagi ng kanyang buhay 10 taon na ang nakakaraan. Ang parehong lalaki na pinilit niyang kalimutan. Ang mga mata ni Rafe ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata na minsan niyang pinangarap na maging bahagi ng kanyang buhay. Ang mga mata na ngayon ay puno ng galit at pagdududa. Marisa, sabi ni Rafe. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Rafe, mahinang bulong ni Marisa. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mundo ay tumigil. Nakatayo si Rafe doon, nakasuot ng isang formal na suit na hindi angkop sa malambot na hangin ng dagat. Ang kanyang buhok ay maayos na inilagay sa kanyang ulo, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga bata. Sino ang mga batang ito, Marisa? Sabi ni Rafe. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, mas galit. Wala kang pakialam, sabi ni Marisa. Ang kanyang puso ay kumakaba. Alam niya na ang araw na ito ay darating. Ang araw na ito ay ang araw na kailangan niyang harapin ang nakaraan. Anong ibig mong sabihin na wala akong pakialam, sabi ni Rafe. Lumapit siya sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng galit. Marisa, ang mga batang ito ay kamukha ko. Ang bawat isa sa kanila ay may parte ng aking mukha. Hindi makapagsalita si Marisa. Ang kanyang lalamunan ay masikip. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak. Pero hindi niya magawa. Kailangan niyang maging matatag. Para sa mga anak niya. Huwag kang magbiro, Rafe, sabi ni Marisa. Ang mga bata ay galing sa akin. Ako ang nagbigay sa kanila ng buhay. At ako ang nagbigay sa kanila ng dugo, sabi ni Rafe. Ang kanyang boses ay puno ng pighati.
Hindi mo ba nakikita? Ang mga mata na ito, ang mga ilong na ito, ang mga ito ay akin. Tumigil ang mga bata sa paglalaro. Tumabi sila sa likod ni Marisa, natatakot sa kakaibang lalaki na nasa harap nila. Si Sofia, ang pangalawa sa apat, ay mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ina. Sino po siya, Mama? Mahinang tanong ni Sofia. Hindi sumagot si Marisa. Tiningnan niya si Rafay. Ang galit sa kanyang mga mata ay nagiging pighati. Umalis ka na, Rafay, sabi ni Marisa. Wala kang dapat gawin dito. Hindi ako aalis, sabi ni Rafay. Hindi ako aalis hanggang sa malaman ko ang buong katotohanan. Sino ang ama ng mga batang ito? Hindi sumagot si Marisa. Naisip niya ang mga salita ni Elena, ang mga banta. Ang takot ay bumalik. Ang takot na mawalan siya ng mga anak. Marisa, mag-usap tayo, sabi ni Rafay. Kailangan nating mag-usap. Ano ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan? Wala kang pakialam, sabi ni Marisa. Wala ka nang dapat malaman. Hindi sumuko si Rafay. Mag-usap tayo. Handa akong magbigay ng i-test. Handa akong patunayan na ako ang ama ng mga batang ito. Hindi, sigaw ni Marisa. Hindi kailangan. Hindi ko kailangan. Umalis ka na, Rafay. Huwag mong sirain ang buhay ng mga anak ko. Sa likod ni Marisa, nagsimulang umiyak si Olivia, ang bunsong babae. Mama, sino po siya? Hindi makapagsalita si Marisa. Ang kanyang luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mukha. Niyakap niya ang mga anak niya. Umalis ka na, Rafay, bulong niya. Huwag mo kaming guluhin. Marisa, alam ko na mayroon kang anak, sabi ni Rafay. Pero hindi 4. Isa lang. Ang ibig sabihin, mayroon kang iba. Nagulat si Marisa. Ang kanyang mukha ay nagtaka. Paano niya nalaman? Paano mo nalaman? Dahil mayroon akong mga pribadong detective, sabi ni Rafay. Mayroon akong lahat ng impormasyon tungkol sa iyo. Alam ko na mayroon kang 4 na anak. Pero hindi ko alam kung bakit. Naramdaman ni Marisa ang takot. Ang kanyang puso ay bumalik sa panginginig. Umalis ka na, sabi ni Marisa. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi mo gagawin iyon, sabi ni Rafay. Dahil alam mo na ako ang ama ng mga bata. Umalis si Rafay. Pero ang mga mata niya ay nananatili sa mga bata. Ang kanyang puso ay masakit. Ang kanyang isip ay nabalisa. Marisa, babalik ako, sabi ni Rafay. At kapag bumalik ako, hahanapin ko ang buong katotohanan. Sa bawat hakbang na lumalayo si Rafay, naramdaman ni Marisa ang pag-aalala. Ang kanyang mundo ay nasira. Ang kanyang buhay ay nagbago. At ang kanyang nakaraan ay bumalik na. Niyakap niya ang mga anak niya. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan. Naramdaman niya ang kanilang mga luha. Sino po siya, Mama? Tanong ni Miguel. Niyakap niya ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga mata ay nanatili sa direksyon kung saan nawala si Rafay. Isang lalaki na hindi ko na dapat na makita ulit, sabi niya. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam ni Marisa na ang simula ng isang digmaan ay nagsisimula pa lang. Ang digmaan sa pagitan ng kanyang puso at ng kanyang isip. Ang digmaan sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang hinaharap. Nakatayo si Rafay sa balkonahe ng inupahan niyang beach house. Hindi ito ang malaking villa na nakasanayan niya sa Maynila, kundi isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Mula rito, natatanaw niya ang maliit na tindahan ni Marisa sa kabilang dulo ng kalsada. Kahapon, ang tanging nararamdaman niya ay galit at pagkagulat. Ngayon, may iba pa, isang kakaibang pagkaakit na parang isang magnetic field na humihila sa kanya papalapit. Ang imahe ng 4 na bata ay laging bumabalik sa isipan niya. 4 na maliliit na mukha na halos eksaktong kopya ng kanyang sarili noong bata pa siya. Hindi siya maaaring magkamali. Pero bakit 4? Si Marisa, sa huling pagkakaalam niya, ay nagdadalang tao noong naghiwalay sila. Isang anak, hindi 4. Ang tanong na ito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Rafay, paano ba yan? Balik na tayo sa Maynila. Ang trabaho sa opisina ay marami pa, sabi ng kanyang assistant sa telepono. Huwag muna, sagot ni Rafay. May kailangan pa akong gawin dito. Pinutol niya ang tawag.
Huminga siya ng malalim. Ang hangin sa Batangas ay malamig at sariwa, na parang isang panlinis sa kanyang pusong gulo. Nagdesisyon siyang manatili. Hindi siya aalis hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Napagdesisyonan niyang mag-isip ng isang plano. Hindi niya kayang gawin ang trabaho niya sa Maynila, kaya't nagpasya siyang magpanggap na isang turista. Nagmaneho siya papunta sa tindahan ni Marisa, na may suot na simpleng t-shirt at shorts. "Magandang araw po," sabi ni Rafe. Tumingin si Marisa sa kanya. Nagulat siya. Ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Ano ang kailangan mo?" "May kailangan akong bumili," sabi ni Rafe. Ngunit hindi ako sigurado kung ano. Tumingin si Marisa sa kanya. Parang isang taong hindi alam kung ano ang dapat gawin. Si Rafe, na dati ay laging formal, ay nagiging isang simpleng tao. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Marisa. "Marami akong panindang dagat. Pwede ka ring bumili ng sari-saring pagkain." "Pwede akong bumili ng 100 isda?" tanong ni Rafe. Natawa si Marisa. Ang kanyang tawa ay parang isang musika. Rafe, na dati ay hindi alam kung ano ang gagawin sa simpleng tawa, ay biglang nagulat. "Hindi ko kaya," sabi ni Marisa. "Baka may iba ka pang gustong bilhin?" "Okay," sabi ni Rafe. "Ito na lang." "Ang mga bata mo, ano ang gusto nila?" Ang tanong na iyon ay nagpa-freeze kay Marisa. Ang kanyang mukha ay naging seryoso ulit. "Wala kang pakialam." "Hindi ako gagawin ng kahit ano," sabi ni Rafe. "Gusto ko lang makilala sila." Hindi sumagot si Marisa. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga bata. Si Rafe, na alam na ang kanyang pagkakataon ay lumalampas, ay lumapit. "Pasensya ka na," sabi ni Rafe. "Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ngunit ang mga ito ay mga bata na may kinabukasan." Si Marisa ay natuliro. Rafe, na dating laging seryoso, ay nagiging mas madaling ma-access. "Siya ba ay nagbabago?" "Napakabait mo, pero umalis ka na," sabi ni Marisa. "Huwag mong sirain ang buhay ng mga bata." "Hindi ko sisirain," sabi ni Rafe. "Gusto ko lang maging kaibigan niyo." Hindi na nagsalita si Marisa. Lumakad si Rafe, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, tumingin siya sa mga bata na naglalaro malapit sa dagat. Nakita niya si Olivia, ang bunsong babae, na tumatakbo. Nagdapa siya at umiyak. "Okay ka lang ba, baby?" tanong ni Rafe. Lumapit siya sa bata at tinulungan siyang tumayo. "Ouch," sabi ni Olivia. "Masakit." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Rafe. "Hindi ka masasaktan." Niyakap niya si Olivia at inalo siya. Ang iba pang mga bata ay lumapit. Nakita ni Rafe si Miguel, Sofia, at Ethan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. "Sino ka po, sir?" tanong ni Miguel. "Tito Rafe ako," sabi ni Rafe. "Kaibigan ako ng mama mo." "Ang ganda-ganda po ng pangalan niyo," sabi ni Olivia. "Tito Rafe." Tumawa si Rafe. Ang tawa niya ay parang isang musika. Maraming taon na ang nakakaraan, ang tawa niya ay laging malungkot. Ngayon, ang tawa niya ay masaya. Niyakap niya ang mga bata. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan. Naramdaman niya ang kanilang mga kaluluwa. "Mama!" "Si Tito Rafe," sigaw ni Olivia. "Mabait po siya." Lumapit si Marisa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Rafe na kakaiba. "Salamat," sabi ni Marisa. "Salamat sa pagtulong." "Wala iyon," sabi ni Rafe. "Gusto ko lang maging kaibigan niyo." Umalis si Marisa, kasama ang mga anak. Naglakad si Rafe pabalik sa beach house. Mula doon, napagmasdan niya si Marisa at ang mga bata. Ang kanyang puso ay nabalisa. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng iniwan siya ay nagiging isang ina na masikap at matapang. Ang babaeng sinasabi ni Elena na nag-asawa ng isang mayaman ay nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan. Si Rafe ay nagsisimulang magduda. Siya ba ay nag-aalinlangan sa kanyang sariling nakaraan? Sa sinasabi ni Elena, pagdating sa bahay, humiga si Rafe sa kanyang kama. Ang kanyang isip ay walang laman. Pero ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Kailangan niyang malaman ang katotohanan.
Kailangan niyang patunayan na siya ang ama ng mga bata. Kailangan niyang malaman kung bakit iniwan siya ni Marisa. Sa isang sulyap, nakita ni Rafi ang isang lumang laruan na naiwan ni Olivia. Lumapit siya sa laruan at kinuha ito. Sa loob ng laruan, nakita niya ang isang maliit na buhok na kulay itim. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang buhok na ito ay galing sa ulo ni Olivia. Ang buhok na ito ay maaaring magpatunay sa lahat. Dahan-dahan, kinuha ni Rafi ang buhok. Inilagay niya ito sa isang plastic bag, huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako, Olivia, bulong niya. Ngunit kailangan kong gawin ito. Lumipas ang ilang linggo at si Rafi ay naging bahagi na ng buhay sa Batangas, ngunit sa isang malaking lihim. Tinawag siyang Tito Rafi ng 4 na bata, at sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang ugnayan niya sa kanila. Tinuruan niya si Miguel sa math, tinulungan si Sofia sa pagbabasa, at laging nagkukwento sa kambal na sina Ethan at Olivia. Sa tuwing nakikita niya ang kanilang mga ngiti, nakikita niya ang bahagi ng kanyang sarili na nawala ng matagal na panahon. Minsan, habang nag-aayos ng mga paninda si Marisa, nakita niya si Rafi na naglalaro sa mga bata sa buhangin. Napangiti siya. Ang ngiti na iyon ay isang napakabihirang pangyayari. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya, ang pagiging isang ina ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pero sa bawat sandali ng saya, mayroon pa ring pain. Alam niya na ang lahat ng ito ay pansamantala lang. Alam niya na ang pagiging malapit sa mga bata ni Rafi ay isang panganib. Mama, tignan mo yung sandcastle namin ni Tito Rafi, sigaw ni Ethan. Lumapit si Marisa at tiningnan ang sandcastle. Ito ay malaki na may mga tor at pader na gawa sa buhangin. Napangiti siya. Ang galing naman ng Tito Rafi ninyo. Nakita ni Rafi ang ngiti sa mukha ni Marisa. Ito ay isang sandali ng kaligayahan. Isang sandali na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, mayroon pa ring pag-aalinlangan. Bakit niya iniwan si Rafi? Bakit niya itinago ang mga bata? Isang hapon, habang naglalaba si Marisa, nag-ring ang kanyang cellphone. Ang numero ay hindi pamilyar. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Hello, sabi niya. Marisa, sabi ng isang boses. Ito ay ang boses ni Elena. Ang boses na nagdulot sa kanya ng sakit at takot. Nasa Batangas ka, tama? Alam ko ang lahat. Nanginginig si Marisa. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ano ang kailangan mo? Wala akong kailangan, sabi ni Elena. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ang pagiging malapit ni Rafi sa mga bata ay isang panganib. Hindi mo ba nakikita? Ang mga bata ay nakikita siya na isang bayani, na parang isang ama. Hindi, sigaw ni Marisa. Hindi siya ang ama. Huwag kang magsinungaling, Marisa, sabi ni Elena. Mayroon akong mga detective na nag-obserba sa iyo. Nakita nila si Rafi sa Batangas at nakita rin nila ang mga bata. Alam ko ang lahat. Napakabilis ng tibok ng puso ni Marisa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong gusto mong mangyari? Simple lang, sabi ni Elena. Umalis ka. Pumunta ka sa ibang lugar. Huwag mong sabihin kay Rafi na may mga anak siya. Kung hindi, ipapahamak ko ang mga anak mo. Natahimik si Marisa. Ang banta ni Elena ay seryoso. Ang banta na iyon ang dahilan kung bakit siya umalis 10 taon na ang nakaraan. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Marisa. Sabihin mo kay Rafi na umalis na siya, sabi ni Elena. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa iyong sikreto. Ang mga tao sa Batangas, ang mga kaibigan mo, ang mga kapitbahay mo, lahat sila ay malalaman na mayroon kang mga anak na hindi mo sinasabi ang ama. Hindi makapagsalita si Marisa. Ang kanyang luha ay nagsisimulang tumulo. Alam niya na hindi siya maaaring magsinungaling sa mga tao. Ang mga tao sa Batangas ay ang kanyang pamilya. Hindi ko gagawin iyon, sabi ni Marisa. Hindi ko siya sasabihin na umalis. Gagawin mo, sabi ni Elena. O kung hindi, sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa iyong sikreto. At kung magpatuloy ka, ipapahamak ko ang mga anak mo. Hindi mo ba nakikita? Ako ang may kontrol sa lahat ng ito. Pinutol ni Marisa ang tawag. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang buhay ay nagbago.
Kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Kailangan niyang protektahan ang mga anak niya. At ang tanging paraan para gawin ito ay ang itago ang lahat. Itago ang lahat mula kay Rafay. Itago ang lahat mula sa mga tao. Lumabas siya at tiningnan si Rafay. Siya ay naglalaro kasama ang mga bata. Ang ngiti sa kanyang mukha ay totoo. Ang ngiti na iyon ay ang ngiti na minahal niya 10 taon na ang nakakaraan. Rafay, sabi ni Marisa. Umalis ka na. Ang pamilya ko ay hindi kabilang sa mundo mo. Hindi makatulog si Rafay. Ang mga salita ni Marisa ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan niya, parang isang sirang record. Umalis ka na. Ang pamilya ko ay hindi kabilang sa mundo mo. Ang mga salita na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang rejection. Ang bawat sandali ng saya na ginugol niya, kasama ang mga bata ay biglang naging alikabok. Ang bawat ngiti, ang bawat tawa, ay parang isang panaginip na biglang naglaho. Pero ang kanyang puso ay hindi sumuko. Ang kanyang isip ay hindi tumigil. Ang mga mata ng mga bata, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga tinig, lahat ng iyon ay nagpapatunay na mayroon siyang kaugnayan sa kanila. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Heto na. Ang sandali na magpapabago ng kanyang buhay. Ang sandali na magpapatunay sa kanyang pag-aalinlangan. Attorney Ramos, natanggap ko na ang resulta, sabi ni Rafay. Anong resulta, Rafay? Tanong ni Attorney Ramos. Ang HIV test, sabi ni Rafay. Ang buhok na nakuha ko kay Olivia. Natahimik si Attorney Ramos. Alam niya na ang resulta na ito ay maaaring magpabago ng lahat. Basahin mo na, Rafay, sabi ni Attorney Ramos. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang email. Ang kanyang mata ay hindi makapaniwala. Ang kanyang puso ay bumagsak. Rafael Valderrama, 99.9% probability of being the biological father of Olivia Cruz. Ano ang sinasabi ng resulta? Tanong ni Attorney Ramos. Hindi makapagsalita si Rafay. Ang kanyang luha ay nagsisimulang tumulo. Rafay, ano ang nangyayari? Sila ang mga anak ko, mahinang bulong ni Rafay. Ang lahat ng 4 na bata. Natahimik si Attorney Ramos. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Pero paano? Tanong ni Rafay. Isang anak lang dapat. Hindi 4. Hindi makapagsalita si Attorney Ramos. Alam niya na ang kasagutan ay isang malaking misteryo. Pinuto ni Rafay ang tawag. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang isip ay nabalisa. Hindi niya maisip na ang lahat ng sakit na dinanas niya 10 taon na ang nakakaraan ay mas malala kaysa sa kanyang iniisip. Ang pag-alis ni Marisa, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pag-iisa, lahat ng iyon ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi sapat. Pero ang kanyang puso ay nagsasabi sa kanya na mayroong higit pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Elena. Tita, alam mo ba ang tungkol dito? Tanong ni Rafay. Ang alin, Rafay, sabi ni Elena. Ang boses niya ay malambing, ngunit mayroong isang kakaibang tono na hindi niya maintindihan. Ang mga bata, sabi ni Rafay. Ang HIV test. Sila ang mga anak ko. Natahimik si Elena. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Ang tatay mo ay alam na may anak ka. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay mo ay alam na may anak ka kay Marisa, sabi ni Elena. Ngunit sinabi niya na hindi niya sasabihin sa iyo dahil gusto niya na maging matatag ka. Ang tatay mo ay isang lalaki na marunong mag-isip ng malalim. Nababaliw si Rafay. Ang kanyang ama, na dati ay laging formal at seryoso, ay nagiging isang lalaki na may mga lihim. Bakit? Tanong ni Rafay. Bakit niya ginawa iyon? Dahil gusto niya na maging matatag ka, sabi ni Elena. Gusto niya na maging isang ama na handang mag-sacrifice para sa kanyang pamilya. Pinuto ni Rafay ang tawag. Tumakbo siya sa kanyang kotse. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay nabalisa. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro. Ang isang laro na hindi niya maintindihan. Bumalik siya sa tindahan ni Marisa. Nakita niya siya na nag-aayos ng mga paninda. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Marisa, sabi ni Rafay.
Tumingin si Marisa sa kanya. Nagulat siya. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para makipag-usap, sabi ni Rafay. Narito ako para magpaliwanag. Lumapit si Rafay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Marisa, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang mga bata ay sila ang mga anak ko. Nanginginig si Marisa. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ang kanyang lalamunan ay masikip. Rafay, umalis ka na, sabi ni Marisa. Hindi ko kailangan ang iyong awa. Hindi ako narito para magbigay ng awa, sabi ni Rafay. Narito ako para maging isang ama. Lumapit si Rafay sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay malamig. Marisa, alam ko na hindi ako ang pinakamagaling na lalaki sa mundo, sabi ni Rafay. Pero gusto ko na maging isang ama na may kakayahan. Gusto ko na maging isang ama na handang mag-sacrifice para sa kanyang pamilya. Ang mga mata ni Marisa ay puno ng luha. Rafay, hindi mo maintindihan. Maintindihan ko, sabi ni Rafay. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro. Isang laro na ginawa ng aming mga magulang. Pero ang laro na ito ay may isang bagay na hindi nila alam. Mayroon itong mga anak. Niyakap ni Rafay si Marisa. Ang kanyang pagyakap ay malambing at puno ng pag-ibig. Huwag ka nang matakot, sabi ni Rafay. Kasama mo na ako. Ang pag-alis ni Rafi ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan sa buhay ni Marisa. Hindi na siya pumunta sa tindahan niya. Hindi na siya naglalaro sa mga bata. Ang kanyang mundo, na biglang nagliwanag dahil sa kanyang presensya, ay biglang bumalik sa kadiliman. Ngunit ang kanyang puso ay nananatili sa isang malaking tanong, bakit? Bakit niya ginawa iyon? Sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman niya, ang kanyang puso ay nagpaparamdam sa kanya na ang pagiging malapit sa mga bata ni Rafi ay hindi mali. Ang mga bata, na dati ay laging masaya, ay nagiging malungkot. Ang kanilang mga ngiti ay nawawala. Mama, bakit po umalis si Tito Rafay? Tanong ni Olivia, ang bunsong babae. Hindi makasagot si Marisa. Ang kanyang lalamunan ay masikip. Busy siya, baby. Kailangan niyang magtrabaho. Pero sinabi po niya na babalik siya, sabi ni Ethan. Sinabi po niya na maglalaro po kami ulit. Hindi makasagot si Marisa. Niyakap niya ang mga bata at nagsimulang umiyak. Ang kanyang luha ay puno ng pighati. Alam niya na ang lahat ng ito ay kanyang kasalanan. Ilang araw ang lumipas at ang kanyang buhay ay bumalik sa normal. Ngunit ang normal na iyon ay puno ng kalungkutan. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama, naalala niya ang nakaraan. Ang nakaraan na pinilit niyang kalimutan. Ang nakaraan na iyon ay naglalaro sa kanyang isipan na parang isang pelikula. Ang huling gabi nila ni Rafay. Ang gabi na inaasahan niyang maging isang magandang simula ng isang pamilya. Ngunit sa halip, ito ay naging isang bangungot. Isang gabi, pagkatapos ng isang napakagandang hapunan, naghiwalay sila ni Rafay. Pagkatapos ng ilang oras, tumawag si Elena. Ang boses niya ay puno ng galit. Marisa, alam ko na nagdadalang tao ka. Huwag mong sabihin kay Rafay. Kung hindi, ipapahamak ko ang mga anak mo. Nanginginig si Marisa. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ano ang sinasabi mo? Huwag mong sabihin na hindi ka nagdadalang tao, sabi ni Elena. Mayroon akong ebidensya. Kung magpapatuloy ka sa pagiging malapit kay Rafay, ipapahamak ko ang mga anak mo. At kung magpatuloy ka, hindi mo na makikita ang mga bata na ito. Ipinakita ni Elena sa kanya ang isang litrato. Ang litrato ay isang ultrasound ng kanyang tiyan. Ang kanyang tiyan na puno ng 4 na maliliit na buhay. Nagulat si Marisa. Paano mo nakuha iyan? Wala ka nang dapat malaman, sabi ni Elena. Kung gusto mong maging ligtas ang mga anak mo, umalis ka. Kung hindi, ipapahamak ko sila. Pumili ka, Marisa. Hindi makapagsalita si Marisa. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang buhay ay nagbago. Sa loob ng kanyang tiyan, mayroong 4 na maliliit na buhay na kailangan niyang protektahan. Ang pag-ibig niya kay Rafi ay hindi sapat. Ang pag-ibig niya sa mga anak niya ay higit sa lahat. Okay, sabi ni Marisa. Aalis ako. Magaling, sabi ni Elena. Mayroon akong pera para sa iyo.
Ang pera na iyan ay magiging isang huling paalam sa iyo. Huwag mong sabihin kay Rafi ang lahat ng ito. Kung hindi, ipapahamak ko ang mga anak mo. Pagkatapos ng ilang oras, kinuha ni Marisa ang pera. Ang pera na iyan ay isang malaking kasalanan. Isang kasalanan na kailangan niyang gawin para sa mga anak niya. Ang kasalanan na iyan ay isang malaking pasakit. Isang pasakit na kailangan niyang dalhin sa kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang oras, umalis siya. Lumayo siya mula kay Rafi. Lumayo siya mula sa kanyang mundo. Ang mundo na puno ng pag-ibig, ngunit puno ng panganib. Nagising si Marisa. Ang kanyang mukha ay basa sa luha. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang kanyang isip ay puno ng galit. Galit kay Elena. Galit sa kanyang sarili. Galit sa mundo. Patawarin mo ako, Rafi, bulong niya. Patawarin mo ako, mga anak ko. Ang lahat ng ito ay aking kasalanan. Alam niya na ang kanyang desisyon ay isang malaking kasalanan. Isang kasalanan na hindi niya maaaring ibalik. Niyakap niya ang kanyang mga anak na natutulog sa tabi niya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kapayapaan. Ang kapayapaan na iyon ay ang kailangan niya. Ang kapayapaan na iyon ay ang nagbigay sa kanya ng lakas. Patawarin ninyo ako, bulong niya. Ang lahat ng ito ay para sa inyo. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga paninda si Marisa, dumating si Rafi. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Elena, na nakasuot ng isang formal na damit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Magandang gabi, Marisa, sabi ni Elena. Narinig ko na mayroon ka ng mga anak. At narinig ko rin na mayroon ka ng isang lalaki sa buhay mo. Nanginginig si Marisa. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ano ang ginagawa mo rito? Wala akong kailangan, sabi ni Elena. Gusto ko lang maging isang kaibigan. Ngunit sa tingin ko hindi tayo magiging magkaibigan. Ano ang sinasabi mo? Ang tatay ni Rafi ang lahat ng kanyang pera, ang lahat ng kanyang kayamanan ay ipapasa kay Rafi. Ngunit may isang kondisyon. Ang kondisyon na iyon ay dapat niyang patunayan na mayroon siyang lehitimong tagapagmana sa loob ng 6 na buwan mula sa araw ng kanyang kamatayan. Nanginginig si Marisa. Hindi siya makapaniwala. Hindi mo ba alam, tanong ni Elena. Ang lahat ng ito ay para sa pera. Hindi, sigaw ni Marisa. Hindi para sa pera. Gagawin mo ba ang lahat para sa mga anak mo, tanong ni Elena. Gusto mo ba na maging isang ina na may sapat na pera para sa kanyang mga anak? O gusto mo na maging isang ina na hindi makakain? Pumili ka. Natahimik si Marisa. Ang kanyang puso ay kumakaba. Alam niya na ang banta ni Elena ay seryoso. Kung hindi mo gagawin ang gusto ko, ipapahamak ko ang mga anak mo, sabi ni Elena. Gagawin ko ang lahat para maging isang ina na masikap at matapang. At ang unang hakbang para sa iyo ay ang pagiging isang ina na may kakayahan. Umalis si Rafi. Ngunit ang kanyang isip ay nabalisa. Ano ang ibig sabihin ni Elena? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Rafi, ano ang nangyayari? Tanong ni Rafi sa sarili. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro. Isang laro na hindi ko maintindihan. Nang makabalik si Rafi sa Maynila, tinawagan niya si Atchongi. Ramos. Atchongi. Ramos, ang huling kalooban ng aking ama, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang lahat ng ito ay para sa iyo, Rafi, sabi ni Atchongi. Ramos. Ang tatay mo ay isang henyo. Ang lahat ng ito ay isang malaking plano. Anong plano? Ang plano na iyon ay para maging matatag ka. Para maging isang ama na may kakayahan. Ang plano na iyon ay para maging isang lalaki na handang mag-sacrifice para sa kanyang pamilya. Natahimik si Rafi. Ang kanyang puso ay kumakaba. Alam niya na ang lahat ng ito ay isang malaking misteryo. Isang misteryo na kailangan niyang malaman. Bumalik siya sa Batangas. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Elena. At ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Rafi, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Marisa. Sinabi ko na sa iyo na umalis ka na. Hindi ako aalis, sabi ni Rafi. Narito ako para sa mga anak ko. Narito ako para sa pamilya ko. Wala kang pamilya, sabi ni Elena. Ang pamilya ay para sa mga may kakayahan.
At ikaw hindi ka may kakayahan. Hindi, sigaw ni Rafai. Hindi ako isang lalaki na walang kakayahan. Ako ang ama ng mga bata na ito. At ang mga bata na ito ay ang pamilya ko. Kung ikaw ay isang ama, magpatunay ka, sabi ni Elena. Kung ikaw ay isang ama, magbigay ka ng ebidensya. Mayroon akong ebidensya, sabi ni Rafai. Ang psyche test. Ang psyche test ay hindi sapat, sabi ni Elena. Ang lahat ng ito ay para sa pera. Ang lahat ng ito ay para sa kapangyarihan. Natahimik si Rafai. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang buhay ay nagbago. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Rafai. Simple lang, sabi ni Elena. Mag-asawa ka kay Marisa. Kung hindi, ang lahat ng pera ay mapupunta sa akin. Hindi, sigaw ni Rafai. Hindi ko gagawin iyon. Gagawin mo, sabi ni Elena. O kung hindi, sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa iyong sikreto. Ang mga tao sa Batangas, ang mga kaibigan mo, ang mga kapitbahay mo lahat sila ay malalaman na mayroon kang mga anak na hindi mo sinasabi ang ama. Natahimik si Rafai. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay nabalisa. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Rafai. Simple lang, sabi ni Elena. Mag-asawa ka kay Marisa. Kung hindi, ipapahamak ko ang mga anak mo. Natahimik si Rafai. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang buhay ay nagbago. Patawarin mo ako, Marisa, bulong ni Rafai. Ngunit kailangan kong gawin ito. Umalis si Rafai at iniwan si Marisa na nag-iisa sa gitna ng tindahan. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang isip ay nabalisa. Hindi niya maiisip na ang lahat ng ito ay mangyayari. Hindi niya maiisip na ang pag-ibig na iyon ay magiging isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay isang laro. Isang laro na ginawa ni Elena. Isang laro na ginawa ng kanyang sarili. Ang kanyang luha ay nagsisimulang tumulo. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay walang laman. Ang kanyang mundo ay gumuho. Mama, ano po ang nangyayari? Tanong ni Sofia, ang panganay sa mga bata. Bakit po umiiyak kayo? Hindi makasagot si Marisa. Niyakap niya ang mga anak niya. Ang kanyang yakap ay puno ng sakit. Puno ng pag-ibig. Wala lang, baby, sabi ni Marisa. Nalulungkot lang si Mama. Pero Mama, bakit po? Bakit po umiiyak kayo? Hindi makasagot si Marisa. Ang kanyang lalamunan ay masikip. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak. Hindi ko alam, baby, sabi ni Marisa. Hindi ko alam kung bakit. Ilang araw ang lumipas. Ang buhay ay bumalik sa normal. Ngunit ang normal na iyon ay puno ng kalungkutan. Si Rafi ay wala na sa Batangas. Ang kanyang presensya ay nawala. Ang kanyang ngiti ay nawala. Ang kanyang tawa ay nawala. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa buhangin, dumating si Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Magandang araw, Marisa, sabi ni Elena. Narinig ko na umalis na si Rafai. At narinig ko rin na ang mga bata ay naghahanap sa kanya. Hindi makasagot si Marisa. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Marisa. Wala akong kailangan, sabi ni Elena. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ang pagiging malapit ni Rafai sa mga bata ay isang panganib. Hindi mo ba nakikita? Ang mga bata ay nakikita siya na isang bayani, na parang isang ama. Hindi, sigaw ni Marisa. Hindi siya ang ama. Huwag kang magsinungaling, Marisa, sabi ni Elena. Mayroon akong ebidensya. Mayroon akong mga papeles na nagpapatunay na ikaw ay tumanggap ng pera para sa mga bata. Nanginginig si Marisa. Ang kanyang puso ay kumakaba. Alam niya na ang banta ni Elena ay seryoso. Ang banta na iyon ay ang dahilan kung bakit siya umalis 10 taon na ang nakakaraan. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Marisa. Simple lang, sabi ni Elena. Umalis ka. Pumunta ka sa ibang lugar. Huwag mong sabihin kay Rafai na may mga anak ka. Kung hindi, ipapahamak ko ang mga anak mo. Natahimik si Marisa. Ang kanyang luha ay nagsisimulang tumulo. Alam niya na hindi siya maaaring magsinungaling sa mga tao.
Ang mga tao sa Batangas ay ang kanyang pamilya. Hindi ko gagawin iyon, sabi ni Marisa. Hindi ko siya sasabihin na umalis. Gagawin mo, sabi ni Elena. O kung hindi, sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa iyong sikreto. Ang mga tao sa Batangas, ang mga kaibigan mo, ang mga kapitbahay mo, lahat sila ay malalaman na mayroon kang mga anak na hindi mo sinasabi ang ama. Nanginginig si Marisa. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay nabalisa. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Marisa. Simple lang, sabi ni Elena. Mag-asawa ka sa ibang lalaki. Kung hindi, ipapahamak ko ang mga anak mo. Natahimik si Marisa. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang buhay ay nagbago. Patawarin mo ako, Rafe, bulong niya. Ngunit kailangan kong gawin ito. Niyakap niya ang mga anak niya. Ang kanyang yakap ay puno ng sakit. Ang kanyang yakap ay puno ng pag-ibig. Mama, ano po ang nangyayari? Tanong ni Olivia. Wala lang, baby, sabi ni Marisa. Mahal lang kayo ni Mama. Ang kanyang luha ay nagsisimulang tumulo. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay walang laman. Nawala ng gana si Rafe sa lahat. Umalis siya sa Batangas na may sakit sa puso, galit at pakiramdam ng pagtataksil. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, ang lahat na nakapaligid sa kanya ay tila walang kabuluhan. Ang mga desisyon sa opisina ay ginawa niya ng walang pakiramdam, at ang mga pagpupulong ay tila walang katapusan. Elwig Valderrama, hindi po kayo okay, sabi ng kanyang sekretarya. Nais po ba ninyong magpahinga muna? Hindi, sabi ni Rafe. Hindi ako magpapahinga. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga libro sa silid-aklatan ng kanyang ama, may nahulog na isang lumang aklat. Ang aklat ay ang matatag na lalaki na paborito ng kanyang ama. Nang buksan niya ito, may nahulog na isang maliit na susi na may pamilyar na Valderrama crest. Nagtaka si Rafe. Ang susi ay para sa isang drawer sa mesa ng kanyang ama na laging nakakandado. Hindi niya kailanman naisip na buksan ito. Ngunit ngayon, ang kanyang isip ay nabalisa. Ano ang naroon? Tanong niya sa sarili. Bakit niya ito itinago? Dahan-dahan, kinuha ni Rafe ang susi at nagpunta sa mesa ng kanyang ama. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang buksan niya ang drawer. Sa loob, mayroong isang lumang sobre. Sa loob ng sobre, may isang sulat at isang e-tape drive. Ang sulat ay galing sa kanyang ama, si Don Federico. Mahal kong anak na Rafe. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natapos mo na ang lahat ng pagsubok na ibinigay ko sa iyo. Ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo. Ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa pamilya natin. Ang pamilya ay hindi tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pag-ibig, pag-unawa at pagpapatawad. Ang lihim na ito ay para sa iyo. Ang lihim na ito ay tungkol kay Elena. Ang lihim na ito ay tungkol kay Marisa. Ang lahat ng ito ay isang laro. Isang laro na ginawa ni Elena para sirain ka. Isang laro na ginawa ko para sa iyo, para maging matatag ka. Ang lahat ng ito ay para sa pamilya mo. Ang 8B drive ay mayroong isang video na magpapaliwanag ng lahat. Ang video na ito ay magpapatunay na hindi ka dapat magduda kay Marisa. Mahal na mahal kita, anak. Ang iyong ama, Federico Valderrama. Ang mga luha ni Rafe ay nagsisimulang tumulo. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang isip ay nabalisa. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro. Isang laro na ginawa ng kanyang ama para sa kanya. Isang laro na ginawa ni Elena para sirain siya. Mabilis na kinuha ni Rafe ang e-tape drive. Inilagay niya ito sa kanyang laptop. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang video ay nagpapakita ng isang pag-uusap sa pagitan ni Elena at isang lalaking hindi niya kilala. Ang lalaki ay nagbigay ng isang sobre kay Elena. Sa loob ng sobre, mayroong mga litrato ni Rafe at Marisa. Huwag mong sabihin na hindi mo gagawin ang gusto ko, sabi ni Elena. Ang lalaking iyan, si Rafe Valderrama, ay hindi dapat magkaroon ng pamilya. Hindi siya dapat magkaroon ng pera. Wala akong pakialam, sabi ng lalaki. Gusto ko lang ang pera. Magaling, sabi ni Elena. Ang pera ay para sa iyo. Ang kaligayahan ay para sa akin. Hindi makapaniwala si Rafe. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan.
Ang lahat ng sakit na dinanas niya, ang lahat ng sakit na dinanas ni Marisa, ay dahil kay Elena. Ang video ay nagpapatuloy. Ang babaeng iyan, si Marisa, ay nagdadalang tao. Ngunit hindi niya alam na 4 na anak ang nasa tiyan niya. Kung gusto mo na maging ligtas siya, umalis siya. Kung hindi, ipapahamak ko ang mga anak niya. Hindi makapaniwala si Rafay. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang isip ay nabalisa. Ang video ay nagpapatuloy. Ang pera ay para sa iyo. Ang kaligayahan ay para sa akin. Natahimik si Rafay. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang buhay ay nagbago. Patawarin mo ako, Marisa, bulong niya. Ang lahat ng ito ay aking kasalanan. Sa gitna ng Batangas, sa gilid ng dagat kung saan una silang nag-uusap, natagpuan ni Rafay si Marisa. Nakaupo siya sa buhangin, pinagmamasdan ang mga alon na humahampas sa pampang. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Marisa, sabi ni Rafay. Ang kanyang boses ay malungkot at puno ng pag-aalala. Tumingin si Marisa sa kanya. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na babalik pa si Rafay. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Marisa. Sinabi ko na sa iyo na umalis ka na. Hindi ako aalis, sabi ni Rafay. Narito ako para makipag-usap. Narito ako para magpaliwanag. Umupo si Rafay sa tabi ni Marisa. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Marisa, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Natahimik si Marisa. Ang kanyang puso ay kumakaba. Alam ko na hindi ka umalis dahil sa pera, sabi ni Rafay. Alam ko na hindi ka umalis dahil sa akin. Umalis ka dahil sa kanya dahil kay Elena. Niyakap ni Marisa ang kanyang sarili. Ang kanyang luha ay nagsisimulang tumulo. Marisa, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay, sabi ni Rafay. Kinuha niya ang kanyang laptop at inilagay ang e-tech drive. Ipinakita niya sa kanya ang video. Ang video ay nagpapakita ng pag-uusap sa pagitan ni Elena at isang lalaki. Ipinapakita nito ang lahat ng kasinungalingan. Ipinapakita nito ang lahat ng banta. Habang nanonood si Marisa, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang tumulo. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang isip ay nabalisa. Hindi ko alam kung paano siya nagawa ito, bulong ni Marisa. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ito sa akin. Hindi ikaw ang may kasalanan, sabi ni Rafay. Hindi tayo ang may kasalanan. Siya ang may kasalanan. Marisa, patawarin mo ako, sabi ni Rafay. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo. Patawarin mo ako dahil hindi ako nag-investigate. Patawarin mo ako dahil sa lahat. Niyakap ni Rafay si Marisa. Ang kanyang pagyakap ay malambing at puno ng pag-ibig. Huwag ka nang matakot, sabi ni Rafay. Hindi ka na mag-iisa. Nandito ako para sa iyo. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, narinig ni Marisa ang mga salitang kailangan niyang marinig. Ang mga salita na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang mga salita na iyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Marisa, ngayon, kailangan nating gawin ang isang bagay, sabi ni Rafay. Kailangan nating harapin si Elena. Kailangan nating sabihin ang katotohanan. Natahimik si Marisa. Hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo, sabi ni Rafay. Kaya mo. Kasama mo ako. Hindi ka na mag-iisa. Niyakap ni Marisa si Rafay. Ang kanyang yakap ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang yakap na iyon ay ang yakap na kailangan niya. Salamat, Rafay, sabi ni Marisa. Salamat sa lahat. Wala iyon, sabi ni Rafay. Ang lahat ng ito ay para sa pamilya natin. Nasa loob sila ng conference room sa Valderrama Group of Companies. Nasa gitna ng mesa si Elena, na nakasuot ng isang formal na suit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sa kanyang tabi, nakaupo ang kanyang mga abogado. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Rafay, Marisa, at Atty. Ramos. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo, sabi ni Elena. Ang pagpupulong na ito ay para sa Valderrama Group of Companies. Ang pagpupulong na ito ay para sa akin. Wala kang karapatan na gawin ito, sabi ni Rafay. Hindi ka ang sisi. Ako ang sisi. Hindi, sigaw ni Elena.
Hindi ka ang sisi. Ako ang sisi. Ang lahat ng ito ay para sa akin. Wala kang karapatan na gawin iyon, sabi ni Rafael. Mayroon akong ebidensya. Mayroon akong mga papeles na nagpapatunay na hindi ka dapat maging si. Natawa si Elena. Ang mga papeles ay hindi sapat. Ang lahat ng ito ay para sa pera. Ang lahat ng ito ay para sa kapangyarihan. Hindi, sigaw ni Rafael. Hindi para sa pera. Hindi para sa kapangyarihan. Ito ay para sa pamilya. Wala kang pamilya, sabi ni Elena. Ang pamilya ay para sa mga may kakayahan. At ikaw hindi ka may kakayahan. Hindi, sigaw ni Rafael. Ako ang ama ng mga bata na ito. At ang mga bata na ito ay ang pamilya ko. Kung ikaw ay isang ama, magpatunay ka, sabi ni Elena. Kung ikaw ay isang ama, magbigay ka ng ebidensya. Mayroon akong ebidensya, sabi ni Rafael. Ang psyche test. Ang psyche test ay hindi sapat, sabi ni Elena. Ang lahat ng ito ay para sa pera. Ang lahat ng ito ay para sa kapangyarihan. Natahimik si Rafael. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay nabalisa. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Rafael. Simple lang, sabi ni Elena. Mag-asawa ka sa ibang lalaki. Kung hindi, ipapahamak ko ang mga anak mo. Hindi, sigaw ni Rafael. Hindi ko gagawin iyon. Gagawin mo, sabi ni Elena. O kung hindi, sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa iyong sikreto. Ang mga tao sa Batangas, ang mga kaibigan mo, ang mga kapitbahay mo lahat sila ay malalaman na mayroon kang mga anak na hindi mo sinasabi ang ama. Natahimik si Marisa. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay nabalisa. Patawarin mo ako, Rafael, bulong niya. Ngunit kailangan kong gawin ito. Hindi, Marisa, sabi ni Rafael. Hindi mo gagawin iyon. Mayroon akong ebidensya. Kinuha ni Rafi ang kanyang laptop. Ipinakita niya sa lahat ang video. Ang video ay nagpapakita ng pag-uusap sa pagitan ni Elena at isang lalaki. Ipinapakita nito ang lahat ng kasinungalingan. Ipinapakita nito ang lahat ng banta. Habang nanonood ang lahat, ang mukha ni Elena ay nagbago. Ang kanyang pagmamalaki ay naglaho. Ang kanyang galit ay naglaho. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi, bulong ni Elena. Hindi ito totoo. Ang video na iyan ay peke. Hindi ito pek, sabi ni Rafael. Ang video na iyan ay galing sa aking ama. Ang ama na gusto mong sirain. Hindi, sigaw ni Elena. Ako ang may karapatan. Ako ang may kapangyarihan. Wala kang karapatan, sabi ni Rafael. Ang karapatan na iyan ay para sa akin. Ang karapatan na iyan ay para sa mga anak ko. Natahimik si Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi, bulong ni Elena. Hindi ako natatalo. Natalo ka, sabi ni Rafael. Natalo ka dahil ang lahat ng ito ay para sa pamilya. At ikaw wala kang pamilya. Isang taon ang lumipas matapos ang lahat. Ang Valderrama Mansion ay hindi na isang bahay na puno ng lungkot at mga lihim, kundi isang tahanan na puno ng tawa at pag-ibig. Sa hardin, naglaro si Rafael kasama ang kanyang 4 na anak. Si Miguel at Ethan ay naglalaro ng football. Si Sofia at Olivia naman ay naglalaro sa swing. Ang kanilang tawa ay parang isang musika na nagpaparamdam sa kanya ng kaligayahan. Sa tabi nila, si Marisa ay naghahanda ng isang piknik. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng takot at lungkot, ay ngayon ay puno ng pag-ibig. Lumapit si Rafi kay Marisa at niyakap siya mula sa likod. Alam mo ba, Marisa, bulong niya sa kanyang tainga. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Isang panaginip na hindi ko gustong matapos. Hindi ito panaginip, Rafi, sabi ni Marisa. Ito ay totoo. Ang lahat ng ito ay totoo. Niyakap niya si Rafi at hinalikan siya sa labi. Ang kanilang halik ay puno ng pag-ibig, pag-unawa at pagpapatawad. Nang matapos ang piknik, tinawag ni Rafi ang lahat ng mga bata. Mga anak, may sasabihin ako sa inyo. Ang mga bata ay umupo sa harap niya. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad.
Ang lolo ninyo si Don Federico ay isang henyo, sabi ni Rafe. Ang lahat ng kanyang pera, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay para sa akin. Natahimik ang mga bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Pero ang pinakamahalagang mana na ibinigay niya sa akin, sabi ni Rafe, ay hindi ang pera. Hindi ang kapangyarihan. Kundi kayo. Kayo ang pinakamahalagang mana na ibinigay niya sa akin. Niyakap ni Rafe ang mga anak niya. Ang kanyang yakap ay puno ng pag-ibig. Ang kanyang yakap ay puno ng pasasalamat. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko, bulong ni Rafe. Kayo ang tunay na kayamanan ko. Sa huli, ang lahat ng ito ay natapos. Si Rafe, na dating isang lalaki na puno ng galit at pagdududa, ay nagiging isang ama na puno ng pag-ibig at kaligayahan. Si Marisa, na dating isang ina na puno ng takot at lungkot, ay nagiging isang ina na puno ng pag-ibig at kaligayahan. At ang pamilya na iyon, ang pamilya ni Rafe at Marisa, ay naging isang pamilya na masaya, matatag at puno ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Rafe at Marisa. Sa puso ng bawat manunulat, may isang kwentong gustong-gustong ikwento. Isang kwento na hindi lamang nagpapakilig, kundi nagpaparamdam din ng sakit, ng pighati, at ng pag-asa. Sa loob ng ilang sandali, kami ay naging isang pamilya. Kayo, bilang mambabasa, ay naging bahagi ng aming paglalakbay. Sa pagtatapos ng kwento ni Rafe at Marisa, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Salamat sa pagbibigay ng inyong oras, ng inyong puso, at ng inyong emosyon. Ang kwento na ito ay hindi magiging kumpleto kung wala kayo. Ang kwento na ito ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi tungkol sa isang pamilya. Ang kwento na ito ay nagpaparamdam sa atin na ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito ay mahalaga. Ang kwento na ito ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagiging matatag, kundi tungkol sa pagiging matapang. Ang kwento na ito ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pamilya. Sana, ang kwento na ito ay mag-iwan ng isang malaking baka sa inyong mga puso. Sana, ang kwento na ito ay magbigay sa inyo ng pag-asa, pag-ibig at kaligayahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung mayroon kayong mga saloobin o mga komento, huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Ang inyong mga komento ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli. Sweet Kilig.